Magandang araw sa lahat. Narito po tayong muli sa pag-aaral patungkol sa daan ng kaligtasan. Gusto ko pong ituro at ipaliwanag sa araw na ito kung sino nga ba ang tagapagligtas at ano nga ba o sino nga ba ang tunay na Kristo. Ngunit gusto ko pong muling simulan sa umpisa bilang isang quick review sa ating mga pinag-aralan. Muli, ang Diyos na makapangyarihan at manlilikha, banal at unlimited ang siyang lumikha ng sanlibutan. Ngunit sa lahat ng kanyang nilikha, ang tao ang pinaka-espesyal sa lahat. Dahil nilikha niya ito ayon sa kanyang larawan. Ibig sabihin, ang Espiritu ng Diyos ay sumasa kanila kung isa silang spiritual being. Ngunit binigyan din sila ng karapatan para pamunuan at pangunahan ang sanlibutan. Ngunit dumating ang problema sa tao. Ito ang tinatawag na fundamental problem or original sin. Ang author o ang pasimula ng lahat ng ito, ang tunay na kaaway natin ay si Satanas. Ang tao ay nahulog ngayon sa kasalanan. Dahilan dito, tayo ay parang mga sanggol na nahiwalay sa Diyos. Wala tayong kakayahan o kapangyarihan para malunasan ang mga problema ito. Dahilan sa orihinal na kasalanan ito, ang lahat ng mga problema ay dumating sa tao. Ito yung pinag-aralan natin na 6 states of non-believer. Dahil nandito, ang sumpa at kasalanan at kamatayan ay dumating sa buhay ng tao. Ngunit, walang solusyon dito. Bagamat tayo ay merong relihiyon o paggawa ng mabuti, o filosofiya o kaalaman, ito ay hindi sapat para masumpungan natin ang Diyos. Ngunit, ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ipinadala niya ang kanyang buktong na anak na si Jesus upang mamatay, upang bigyan ng solusyon ang ating problema. Nung ang tao ay magkasala, ang Diyos ay nagbigay ng propesiya na ipapadala niya ang kanyang anak sa pamagitan ng binhi ng babae. Sa siyensya, ang lahat ng tao ay galing sa binhi ng lalaki. Ang ibig sabihin nito, ito ang binhi na galing kay Adan na nagpapatunay na ang lahat ng tao ay makasasala. Ngunit ang Diyos ay nagbigay ng solusyon. Sino siya? Siya ay si Jesus. Ang Kristo. Marami po ang nakakaintindi ng pangalang Kristo, ngunit meron po silang maling pagkaunawa ng ibig sabihin ng Kristo. Marami po sa kanila ang nagsasabi na ang Kristo ay apelyido, ngunit hindi po ito apelyido. Ito ay isang posisyon o isang gawain.
Ang ibig sabihin po ng Kristo ay isang pinili ng Diyos o anointed one of God. Sa lumang tipan ng Biblia, may mga 3 tao na mahalaga na siyang binibigyan ng Diyos ng kapangyarihan upang bigyan ng solusyon ang mga problema ng tao. Sino po sila? Sila yung mga propeta. Ang ibig sabihin po ng Kristo, siya ang pinili ng Diyos bilang isang tulad ng propeta. Ngunit ang mga propeta ay hindi perpekto. Dahilan po dito, kailangan natin ng Kristo na siyang pwede nating tawaging tunay na propeta. Ayon sa John 14, verse 6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through Him. Dahilan po dito, si Jesus ang Kristo. Gayon din ang mga pari o saserdote. Ang gawain po nila ay nagbibigay sila ng mga kaloob, ngunit ang pangunahin nilang posisyon o gawain ay ang magbigay ng handog sa pinaka most holy o banal na lugar. Sa Old Testament po, may tinatawag po tayong tabernacle, which is, ito ay naghiwalay sa tao at sa Diyos. Meron po isang kurtina po doon na napakakapal na siyang nandito ang kaba ng tipan, na siyang nandito ang presensya ng Diyos. So ang pari po ay nagdadala ng mga sakripisyo taon-taon para mapatawad ang kasalanan ng tao. That's why si Jesus, bilang tunay na sakripisyo, ay namatay sa cross. Bilang patunay, sabi ng Biblia, ayon sa Mark 10:45, siya po ay naging ransom. Siya po ang tunay na tupa na siyang nagpatawad, nagbuhos ng kanyang dugo para sa kabayaran ng kasalanan. Dahilan po dito, siya ang tunang pari na mapagpapatawad ng ating kasalanan. Siya rin po ang tunay na hari. Ang mga hari ng mga unang panahon ay isang nag-defend o nagpapakilala ng kanilang kapangyarihan at nagpo-protect ng kanilang kaharian mula sa mga kaaway. Ngunit ang tunay po nating kaaway o kalaban ay si Satanas. Dahilan po dito, sabi ng John, 1 John, verse 3, the reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Maaari din po nating mabasa sa Hebrews chapter 2 verse 14, dahilan sa kanyang kamatayan sa cross, pinagtagumpayan niya ang kamatayan. Dahilan po dito, siya ang tunay na hari na siyang wawasak sa gawa ng Diyan. Nung si Jesus ay namatay sa cross, sinabi niya, John chapter 19 verse 30, it is finished. Dahil po dito, ang kurtina na naghiwalay sa atin sa Diyos at sa tao ay napunit. Dahilan po dito, malaya na po tayo makapapunta sa pinakabanal at banal na lugar. Ibig sabihin sa presensya ng Diyos. Gusto ko pong bigyan ng diin ang mga ebidensya na nagpapatunay kung na si Jesus po ang tunay na Kristo. Wala po tayong sapat na panahon para magbasa ng lahat ng mga scriptures na ito at nilalayon ko po na maaari po kayong magsulat at basahin at pagulay-gulayan ang mga teksto na aking
ibibigay at isusulat dito. Unang ebidensya na si Jesus nga ang tunay na Kristo ay makikita sa Matthew chapter 1 verse 21. Ang sabi po dito, si Mary na isang birhen ay nagdalang tao sa pamagitan ng banal na Espiritu. Ito'y isang patunay na si Jesus ang tagapagligtas. Siya'y walang kasalanan. Ang kasalanang nananalaytay mula sa lahi ni Adan. He was conceived through and by the Holy Spirit. Pangalawang ebidensya, ayon sa John 19, verse 17 to 30. Siya ay isang parang tupa na siyang handa, perpekto, para i-sacrifice nung siya ay namatay sa cross o sa Mount Calvary. Bagamat wala siyang kasalanan, ngunit siya'y namatay para sa kasalanan ng sanlibutan. Pangatlo, Matthew 28, verse 1 to 20. Nang si Jesus ay namatay, ngunit hindi siya nanatiling patay, kundi pagkalipas ng 3 araw, pinagtagumpayan niya ang kamatayan na bayad ng kasalanan. Siya ay nabuhay muli. Ito ay isang ebidensya na siya ang tunay na Kristo. Walang mabubuting tao at malalakas na tao na nabuhay sa sanlibutan na napagtagumpayan ang kamatayan. Ngunit si Kristo lamang, si Jesus. Pang-apat, siya ay Diyos. Ayon sa John chapter 1 verse 1, in the beginning there was God. And the Word was with God, and the Word was God. And in verse 14, it tells us that this Word came into flesh. His name is Jesus, the Christ. Number 5, Philippians chapter 2, verse 8. Bagamat siya ay Diyos, ngunit hindi niya inikwal ang kanyang sarili bilang Diyos, siya'y nagkatawang tao upang bigyan tayo ng kaligtasan. He is the Son of God. Verse 6, John 10:30. It says, Jesus said, I and my Father are one. He is God. Si Jesus ay Diyos. Hindi lamang siya 100% na tao, kundi 100% God. Dahil siya lamang ang makapagbibigay ng lunas sa spiritual na problema nito. At pang-pito, for there is no other name, walang ibang pangalan sa silong ng langit at lupa na sukat ikaliligtas ng tao, kundi ang pangalan ng Kristo. Marami pa pong mga ebidensya sa Old Testament na nagpapatukoy patungkol kay Kristo. Mula sa sakripisyo, mula sa pagsamba at mga simbolo na nagpapakilala kung sino nga ba ang tunay na Kristo. Ayon sa propesiya,
Siya'y binhi ng babae na siyang tuturo sa ulo ng ahas. At ito ay natupad sa Matthew 16, verse 16. Simon Peter answered, You are the Christ, the Son of the living God. And Jesus said, You are blessed, Simon. Kung naintindihan po natin ang misteryong ito na si Jesus ang Kristo, tayo po'y tunay na pinagpala. Ito ay biyaya at kalooban ng Diyos. Muli, marami pong salamat sa inyong pakikinig.